ito yung aking gagawin mga lods, Panasonic na window type. Electronic control panel siya, pero hindi pa siya inverter. Ayan, subukan natin. So, nakamonitor tayo doon sa ammeter natin, tapos testing natin. Ayan o, nag-power siya, kaso hindi gumagana yung kanyang fan. At the same time yung kanyang compressor ay wala, hindi rin gumagana. Ayan. So nag-overload protect, parang may nadidetect na something. Ayan o, sumisipa pero pinapatay niya din. So check natin yung capacitor niya at compressor. Ayan o, umugong tapos namamatay. So ito, check natin yung kanyang capacitor. Wala akong cameraman, hindi ko nadala yung aking tripod, kaya update na lang mga lods, no? Di bali bawat galaw naman ay hindi ko muna gagawin, papakita ko muna para masundan nyo. Okay, so ito mga lods yung ating i-check, no? Ayan o, bali tignan natin, may gagamit tayo ng capacitor tester. So yan, kalasin natin, tignan natin kung accurate pa ba yung kanyang value. Kalasin natin yan. Ito yung kanyang value. $45 plus 5, 45 UF hindi doon sa compressor, tapos 5 UF yung kanyang fan. So kalasin natin to, tapos natin mga lods, tapos kakalasin ko muna. So ito mga lods, ayan yung tester natin. Ang gagawin natin dito ay ayan, ilalagay ko ito yung kanyang capacitor ng fan, no? Dapat may ma-reading dyan na kahit below 5, mga 4 point something ganun, kaso wala na. Ayan, nakakontak naman yung isa, kasi pag kinontak natin dyan ay yung tester natin. So mayroon dyan, no? So ito yung kanyang compressor. Ayan, nanoparad na yung lumalabas, sobrang baba. Dapat dyan ay 40 plus microfarad dyan, nasa 43 o 44 ganon. So busted na tong capacitor na to, wala na, kailangan nating bumili. Ayan, may nagkukontak. So meron. So ito, pag dito talagang no reaction siya, ibig sabihin busted na talaga, wala na. Dito naman ay yan nga, mababa. So bago tayo makapag-proceed sa ibang troubleshooting, kung sakali, kailangan muna nating buuin to. Okay, so maghanap tayo mga lods. So ito na mga lods, no? Gumamit tayo ng dalawang capacitor kasi wala yung 2-in-1, walang available. Yung available kasi mas mataas ng 2 microfarad, so hindi pwede yon kasi pang matagalan. Mas malakas nga yung ikot ng motor pero mas mabilis naman uminit. So kailangan sundin natin kung ano yung prescribed rating ng capacitor, no? Kaya gumamit, dalawa na lang yung ginamit ko. Ngayon subukan natin. Ayan, kasaksak. Tapos ito ay ayan, monitor natin yung amperahe ng natin. So ayan, no, sipa agad yung ating compressor, no? So ayan, nasa 6.5. Ayan, 5.9 pala.
Yan, nasa 6 amperes kaagad yung kanyang current kasi umandar na yung compressor. At ito, lakas ng hangin, naka low pa lang yan, yung fan nya ay napakalakas na ng hangin kasi bago yung ating battery capacitor, kaya yan, lakas. Mamaya testingin natin capacitor ay yung hangin nya. Ayan, cable tayo, nakita yan. So ibig sabihin talaga malakas. Sabahan natin ng kahit ilang minuto, tapos patayin na natin at mag-uugas na tayo. Sige na. So ang gagawin dito mga lods ay repair and cleaning. Gusto nyo pa bang ano natin to? Makita nyong cooling testing pa? Huwag na siguro. Tignan natin yung kanyang pipe. Ayan, papawis na. Ayan, pinapawisan na. Parang yung manugang lang na saka lang pagpapawisan pag kumakain. Ayan, sabi ng mga biyanan. Yan ang manugang, saka lang pagpapawisan pag kumakain. Sinimplihan, no? Okay, sige, mamaya ano na natin to, cleaning na. So hanggang dito lang muna mga lods, no? Ito mga lods, okay na yung aircon, no? 26 lang pero lamig, saka yung hangin niya ay malakas. Nakalo lang yan pero malakas. Good na good mga lods, ayos. Ito yung pawis, tulo. Yan yung ganyan. Ito ang init. Pag mainit dito tapos ito malamig, alam mo tamang tama yung charging ano niya, refrigerant.